Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na ito pag-uusapan natin ang mga trending sa lipunan. Una-una sa lahat, pag-usapan na natin itong kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, ilang araw na talagang pinupuntirya ng ilang mga tambaloslos itong si BP Sara Duterte. Noong una, simple lang. Alam mo yun, simple lang yung mga hirit nila, simple lang yung mga banat nila. 'Di ba? Noong una, sinasabi ko nga sa inyo, antayin natin kasi pakiramdaman natin. Ito bang, alam mo yung pagputak-putak ni Ontiveros? Alam naman nating politika yon, di ba? Siya ang pinaka-opposition na ngayon eh. Siya ho talaga ang inaasahan ng oposisyon na magdadala ng bandila nila pagdating ng 2028. Alam naman po natin yon, di ba? Kasi nga po, siya lang ang pinakamataas na nasa posisyon ngayon ng oposisyon. Di ba? Siya ho, si Ontiveros. Pero gayon pa man, makikita natin yung Makabayan Black. Ito Makatae Black na to. Ito naman, normal naman talaga sa kanilang pumuna ng pumuna. Nasa dugo na ho nila. Pagising pa lang yan sa umaga, nagre-reklamo na yan. Bakit ang aga? Mga reklamador ho yung mga yan. Pagising na kagad niyang umaga, bakit ako nagising? Reklamo kagad yan. No? Pagkahilamos niyan, bakit malamig ang tubig? Kasi mga reklamador yan. Talagang ganyan na ugali nila. Lahat na lang ng ireklamo talagang nandun. Nasa dugo na nila yun. Okay? Kaya nga nung una, parang inoobserbahan lang natin na siguro naman kasama ito sa kanilang sinumpaang katangahan. Sinumpaang katungkulan na sa kanilang organisasyon. Na sila ho ay talagang kumontra ng kumonta sa gobyerno kahit sino ka pan. Yan o, kanilang parte na yun sa buhay nila. Kaya nga ang ano niyan, ako'y nanunumpa, nakokontrahin ng lahat ng nasa gobyerno, yan o ang kanilang sinumpang tungkulin. Ay ano una, parang, sige, it's just a normal na nangyayari sa kamera. Pero gayon pa man, nagtaka tayo, hindi tumitigil. Hindi talaga tumitigil. Di ba? Hindi ho tumitigil. At ang malupit pa po niyan, hindi na nga ho tumitigil, meron palang nangyayari sa likod ng mga batikos nila. Pansinin nyo ito. Dito ako nakita eh. Itong isang congressman, sa Marikina ata ito eh. Noong una, medyo talagang dinidefend niya pa yung confidential fund ni BP Sara. Diba? Yun ang kanyang sinumpaan. Talagang dinidepensa niya yung budget deliberation. Pero biglaan, di nyo napansin, biglaang bumaligtad. Pag mga ganyan biglaang bumaligtad, may ibiglang sabihin yan. May kumukumpas, ika nga. Di ba? May kumukumpas sa likod. Bigla siyang bumaligtad na nagsalita tungkol laban sa confidential fund ni BP Sara Duterte. Ngayon, sige, okay na sana. Biglang kumontra. Biglang mong mapapag-alamang may mga kumakalat na sulat na pinirmahan ng mga kongresista na talagang tanggalan, hubaran ang departamentong hawak ni BP Sara, ang DepEd at saka ang OBP ng confidential funds, di ba? Mukhang sabi ko, seryoso na ito. Kasi tandaan ninyo, kahit pagbali-baligtarin mo pa, ikut-ikutin mo pa ang istorya diyan sa kamera, wala naman pong magtatagumpay diyan kung walang basbas ng speaker. Yan alam na ho ng lahat ng political analyst, lahat ng mga tao, speaker ho yan. Pag yan ang nagsalita, parang Panginoon yan dyan eh. Unlike ho sa Senate, medyo hati pa. Kaya pang hatiin eh. Ang labanan sa Senate, majority and minority, di ba? Yun ang labanan doon. Pero pagdating sa Kamara, walang ganun. Minority, wala. Pag sinabi ni speaker, sunod. Pag may nangyari, alam niya ni speaker at nasa kumpas siya ni speaker.
O, di ganyan na nga, di ba? O, sige. Okay, sige. Malamang sa malamang. Di ba? Malamang sa malamang, gumaganti. Kasi nasaktan doon sa tambalos-los. Malamang, di ba? Nasaktan si, Siyempre, mga ganyang malalaking katawan. Madaling masaktan yan, eh. O. Sensitive yan. Mapikon niya mga ganyan. Pag kami, alam mo na, high blood yung mga ganyan, eh. Tanong mo si Boss Dada. Hindi, di ba? O. Tapos, bigla na lang lumabas yung confidential fund ng Davao City nung mayor pa si BP Sara. That's really obvious. Di ba? That's really obvious. Wag daw tayo magpaikot-ikot. Napaka-obvious na nun. Hinuhukay mo na. Di ba? Humuhukay ka na para kasi libayan. Humuhukay ka na ng mga old videos. Ito, humuhukay ka na ng mga nakaraan ni BP Sara Duterte na wala namang kinaugnayan na sa kasalukuyang budget deliberation. Doon pa lang napaka-obvious na. Diba? Napaka-obvious na po na talagang merong nangyayaring panggigipit dito kay BP Sara Duterte. Hindi pa ho dyan nagtapos yan. Mamaya may kikwento pa ho tayo. Ha? Pero bago ho yan, eto muna ikwento natin. Yung balita tungkol ho dyan sa sinabi ni BP Sara Duterte. Okay? Ito po yun. Panoorin nyo ha. Kasi, nyo ito? Tingnan nyo ito. Kasi sunod-sunod ito. Na-interview rin po si Speaker Romualdez. Ewan ko ba kung siya ba si Tambalos. Basta na-interview rin. Panoorin nyo ha. Ito muna yung kay BP Sara. Kalaban ng bayan. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga tutol sa confidential funds. Dinepensahan din ng bise ang paggamit ng kanyang opisina ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Nako, malalim yan. Alam mo, ako kasi marami nagsasabi, marami nagsasabi na yung Makabayan Black daw yan, o di kaya etong si Ontiveros. Ako, sa analyzation ko, I don't think sila ang tinutukoy dyan. Bakit kanyo? Si BP Sara, hindi ho yan yung tipo ng taong magpapahaging pa. Diretsuhan na tao yan. Diba? Juliet Omlicawas Chittle. Diretsong tao yan. Salamat po, Juliet. Alam nyo kung bakit? Nung nakaaway niya si Ontiveros, talagang binabanggit niya. Yung nakaaway niya din to si Franz Castro na Makabayan Black, dinindiretso niya yung sagot. Pero dito, pinagpreparan niya, isinama niya sa speech niya. Mukhang meron siyang pinariringgan na kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Napakasimple ho niyan. Kung sino man ang... Kasi tandaan ninyo, ganito ho yan. Kaya ako, hindi rin ako ganoon kumbinsido na masasabi kong totaling masama ang confidential funds. Masama ang confidential fund kung ang taong humahawak nito ay talaga nga namang merong issue ng korupsyon, may issue ng hindi mapapagkatiwalaan, di ba? Yun, maaaring masama. Pero hindi rin naman totally. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan talaga, pag ikaw ay merong pinagagawa na hindi pwedeng naka-record. Kaya nga, even sa Amerika, tanggap yan. Ibang bansa, may mga black ops na tinatawag. Tanggap yan sa mga agent na hindi mo kailangan sabihin. Di ba? O, napanood nyo yung kung paano hinuli yung si Bin Laden na sa Netflix, yung documentary. Yung grupo lang na pinadala. Wala. Off the record. Kaya nga sabi sa kanila, pag kayo na-trouble dyan, iwan kayo.
Bahala na kayo sa buhay nyo, ganun. Sabi ko nga, pambihirang misyon to. Tapos, may dala-dala silang pera na ang laki. Talagang para suhulan yung mga taong nakapaligid doon. Which is, hindi rin dineclare pa yun at that time. Na-declare na lang yun nung itong na-discover na lang yun, tapos na yung administrasyon na nag-handle nung operasyon na yun. Kasi ganyan na napaka-importante. Diba? Napaka-importante ho niyan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga eskwelahan na sinakop ng mga rebelde, naalala nyo yun? Di ba lumapit pa sa amin yun? In-interview pa namin yun sa radyo. As in, kinwento pa nun sa amin kung ano talaga nangyayari. Eskwelahan ng sinasakop ng mga rebelde. Alam nyo kung bakit? Because hindi ho kayang magpaaral ng DepEd doon. Kaya yung mga lumad natin na kababayan doon, yung mga IP natin, no choice sila kung hindi mag-enroll doon. Kaya nga maraming sasabihin na iba, bakit noon wala namang confidential? Yun na nga bakit noon walang confidential fund? Kaya tuloy, ang daling ma-penetrate ng mga rebelde. Junesli, maraming salamat po. Kasi alam nyo, ganito ho yan Bigyan ko kayo ng halimbawa Ito sa akin lang ho ito Ito maaaring mali, maaaring tama. Pero sa akin, effective. Bakit kanyo? Ito. Halimbawa sa aking grupo, hindi ako kini-question ng mga talent ko kung magkano ba ang TF. Kasi wala naman silang pakialam doon. Meron akong commitment sa kanila kung magkano ibibigay ko. Meron akong binibigay sa kanilang amount at masaya naman sila at lahat libre. They cannot question me on how much ako maningil. Okay? Pero, sa totoo lang, personally yung assistant ko na si Toto, Shaylee Lawa, salamat po. Yung assistant ko, alam nga yung TF. Minsan nga nasasabi niya sa akin, Sir, paano ka kumikita? Sabi ko, alam mo, minsan talaga papalugi ka. May mga show na papalugi ka, may mga show na doon ka na lang babawi. Ganon talaga ang negosyo. Kaya nga, hindi pa pwedeng questionin ako sa lahat ng budget na papasok sa akin. Sa akin, simple lang Kung hindi ka na masaya, umalis ka na. Ganun lang, simple. Bakit? Sisiguro din ko masaya ka Lahat ng perks, lahat ng gastos, sisiguraduhin kong masaya ka. Pero kung questionin mo ako sa budget na hahawakan ko, lumayas ka na lang. Ngayon, sasabihin nung iba, iba naman kasi yan, Banat Bay, hindi yan pera ng taong bayan. Yan ay private entity o private company. Iba yung pera ng taong bayan. Iba ho yung pera ng taong bayan. Kaya nga, ganito ho yan. Napakasimpleng logic ho yan. Kaya, napaka-importante ng kung sino ang iboboto natin. Kasi ipagkakatiwala natin doon ang pera ng taong bayan. Naintindihan natin? Tanungin ko kayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga plastic na mga kongresista, tinanggalan nyo ng budget si VP Sara Duterte because hindi niya maipaliwanag at hindi niya ipapaliwanag sa inyo kung saan niya ginamit? Tanungin ko kayo, mga kongresistang plastic dyan. Yung budget na natatanggap ninyo, yung proyekto ninyo, kayo ho ba ipinaliwanag nyo? Hindi pa confidential funds yan pero hindi nyo pinapaliwanag. Nagtitiwala na lang sa inyo ang mga constituent ninyo na gagamitin nyo sa tama yon. Pero hindi nyo may paliwanag yun. Di ba? Tanungin ko kayo, sino sa atin dito? Sino sa atin dito ang alam kung magkano ang ginagastos ng kongresista sa distrito ninyo? At kung magkano ang perang napupunta sa kanya? At magkano ang mga project allotted sa kanya? At ginastos niya. Sige nga ho, I challenge you. Kasi, alam mo, dito ang medyo nagiinit ang puwet ko sa mga lintik na mga congressman na ito Akala mo ang lilinis, pero hindi nyo nga maipaliwanag kung saan napupunta yung pera
O yung proyekto na sinasabi ninyo, flood project na puro baha naman. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, eto kasi ni mapaliwanag ni VP Sara Duterte. Sandali lang ho. Kasi simula pa lang. Papaliwanag niya na kaagad. Intayin natin yung, kaya nga di ba ang sinasabi ko sa inyo, ulitin ko hindi ko pinagtatanggol si VP Sara dito. Wala akong kandidato sa 2028. Ulitin ko yan Bakit ko sinasabi? Kasi nga, since binoto natin hindi pagkatiwala natin yung pera, wala magagawa. Binoto natin Ay, binoto natin Basta nanalo. Yun. Di ba? Antayin natin na magkaroon ng resulta after nilang, hinihingi nyo na yung resulta. Gusto ninyo agad-agad. Kaya nga napaka-plastic You know why? Itong mga congressman na ito, mga punyeta kayo, tanong kayo ng tanong ng budget kung saan napunta itong kay VP Sara, pero hindi nyo naman tinatanong yung sa presidente. Bakit? Takot kayo. Diba? Bakit? Pinsan Insan ko yun Insan ko yun. Tandaan ninyo Ang DepEd, alam naman ng lahat yan Yan ang pinagkukuhanan at pinagsisimulan ng recruitment ng rebelding NPA. Wala nang iba. Ubus na sila yung mga matatanda. Graduate na. Yung isa nagma-McDonald's na lang. Yung isa, yung anak niya nag-aaral sa UK, di ba? Bakit hindi nyo yan? Ang talagang tinatarget ninyo, mga estudyante. Tandaan niyo to, simula lang high school to Kasi sinasabi nyo iba, hindi dapat ang CHED din. Kasi ang CHED sa college. Hindi ho. Tandaan yung unang ginagawang mga eskwelahan. Yung sa Talaingod ba yun? Tama ba yung pagka-pronounce ko? Talaingod. Doon. Mga bata doon. Diba? Kaya nga tingnan ninyo. Eto halimbawa lang Hindi ko sinasabing rebelde ho Yung sa Socorro. Diba? Bakit ganoon? Nakalusot yung ganong klaseng pati pag-aaral ng mga bata nakalusot na sila doon. Di ba ho? Kasi nga kaya napaka-importante ng confidential funds. Ngayon, hindi ko naman sinasabing Banat ba, pinagtatanggol mo naman si VP Sara? Hindi. Akin, binoto yan May mandato yan bilang Vice President. Pagkatiwala muna natin. But after 6 years, dun tayo maniningil. Tama, mali. Kailangan, in 6 years, talagang bumaba o kung hindi man masiro, bumaba ang mga rebelde at matalo na ho sila sa mga eskwelahan. Bakit nga? Di ba sinasabi nga nila, nagagamitin nila yan para sa kanilang, hindi naman nila diniretso, pero sinasabi nila pang-spy, pang ganito, at saka pagtatayo ng mga education sa ganyan-ganyan. Sa akin, wait, let's give her a chance. 6 years. Then after that, kung wala siya nagawa, doon natin siya singilin. Di ba? Kasi ito di ba, pinaliwanag ko nga sa inyo yung confidential files niya sa Davao. Importante yun. Kasi iyan ang pinakatawiran ng mga rebelding na nasa Mindanao. Davao ang kanilang talagang dinadaanan, kinukuhanan ng mga supplies. Kaya meron silang confidential funds. At ano resulta? Sa Mindanao, walang biro ito Hindi ko naman sinisiraan yung ibang mga lugar sa Mindanao. Maraming magagandang lugar sa Mindanao, in fairness. Pero, isa sa mga masasabi kong napakamapayapa at takot ang mga rebelding maghasik ng lagim sa Davao. Although, hindi naman perpekto. Nagagawa pa rin po nila yon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman perpekto. Walang perpektong gobyerno. Pero, ang importante, nagagawa ho nila yon. Kaya nga mapayapa ang Davao. Compared sa ibang mga cities
ng Mindanao. Napaka-importante nun. Ngayon, ito lang, papakita ko sa inyo to. Napaka-importante kasi ito eh. Nagsalita si House Speaker, yung interview sa kanya. Paano ko lang sa inyo? Na kasi sa tingin ko, yung sinasabi ni VP Sara Duterte na kayong mga kumukontra sa confidential funds. Sa tingin ko, hindi lang yung Makabayan Black ang tinutukoy niya dito. Yung mga alipores ni Tambaluslos at si Tambaluslos din. Sa tingin ko. Okay? Tingnan ninyo itong si Romualdez. Some political analysts read the removal of confidential funds from the OVP and DepEd as some sort of strategic chess play from you, Speaker, especially after the tensions that you and the Vice President endured earlier this year. They even wonder if the move is sort of related to how the 2028 elections would shape up. How do you react to that, Speaker? I think people are reading too much into it. No, I think it's very, very straightforward and simple. No, so the CIF had the topic. It all came up. No, and there were a lot of discussions and debates in the House. No, and in fact, even in the Senate. So, borrowing the words of the Vice President, that even she says that she could live without it. And she would leave it to the sound discretion of the Congress for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that it would best be realigned to the agencies and to the departments and into the area. There is. Ayun na. There it is. Admission ni Speaker. Sinasabi niya, di ba, sinabi naman ni VP Sara Duterte na she can go without the confidential funds. Di ba? Sinabi. So, inaamin na mismo ni Romualdez na sinabi naman niya yan eh. So, the discretion is sa Congress. Pinahahaba lang niya pero isa lang sinasabi niya. Sinabi ni Sara Duterte yun eh. O, discretion namin mga congressman. So, the discretion of this congressman na sinasabi niya, hindi bigyan ng confidential funds si Sara Duterte. So, sino pa ba yung sinasabing kalaban ng bayan dito? Di ba? O, ayan, pakinggan niyo. So, borrowing the words of Ayan, the Vice President, that even she says that... So, ginastify niya by saying, borrowing the words of VP Sara Duterte, ginastify niya yung ginawa ng mga bataan niya. She could live without it, and she would leave it to the sound discretion of the Congress for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that... Under the circumstances, we felt. We. Kasi, ewan ko I'm not sure, okay? Kung ano ang unang lumabas, ito bang video na ito o yung video ni VP. Pero pag titingnan mo yung sequence doon sa TV5, mukhang ito yung unang lumabas bago nagsalita si VP Sara Duterte. I'm not sure. Kasi siyempre hindi naman nila sasabihin kung sino unang nagsalita. Pero mukhang ito. Ito yung unang bitaw. 'Di ba? Ito yung unang bitaw na sinasabi niyang we. Sa discretion nila na hindi bigyan. It would be best be realigned to the to realign agencies and to departments and into the areas where we have just mentioned that are a priority. So inadmit niya na sila yun. Tapos nagsalita si VP Duterte na yung mga against the confidential funds kalaban ng bayan. Therefore, inadmit ni Speaker na sila daw ang nag-align nun at ang ayaw ng confidential funds ay sabi ni VP Sara ay kalaban ng bayan. Therefore, si Tambaluslos ang kalaban ng bayan. According to VP Sara Duterte. Tama, mali? Hindi, pakisabi lang sa akin kung mali ako. Thank you. So I think on your earlier, I think there's I think a bit too much speculation, and I think people are reading too much into that. Too much speculation daw. Inamin mo na rin eh.
Kasi yun yung unang tanong sa kanya, tumatawa pa nga siya, oh. Pero sabi niya, Political analyst read the removal of confidential funds from the OVP and DepEd as some sort of strategic chess play from you, Speaker, especially after the tensions that you tingnan niyo yung itsura at body language niya. and the Vice President enjoyed earlier this year. They even wonder if the move is sort of related to how the 2028 elections would shape up. How do you react to that, Speaker? I think people are reading too much into it. No, I think it's very Oh, I think sumusobra daw yung tao sa ewan ko kung mga teorya nila, ganyan-ganyan, sinasabi niya. Pero inamin din niya na sila may gusto na i-move because that's how they feel. Okay? Ngayon, if that move is, alam niyo, simpleng-simple. Simpleng-simple. Tandaan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi naman po yan basta-basta inilagay lang. Di ba, ng DBM. Tandaan ninyo, ang naglalagay ng budget, DBM. Ngayon, kung may usapan ng DBM at between VP Sara Duterte na magkaroon siya ng confidential funds, simple lang, ibig sabihin nun, somehow they need it. But, VP Sara would say, it's the will of the congressmen ang magdi-decide niyan. Kasi siyempre, sila naman talaga. So, ibig sabihin, kung kailangan naman ni VP Sara Duterte yan para magampanan ang kanyang trabaho at tinanggal nitong ni Romualdez ng confidential funds, mahihirapan. Mahihirapan ang departamento ng DepEd at ng OVP na talagang magawa ng todo-todo yung trabaho. Sasabihin ng iba dyan, bakit si VP Lenny? Hindi, alam ko na kagad sasabihin ng mga ano dyan, mga tukmol eh. Bakit si VP Lenny wala naman siyang confidential funds? Bakit? Ano ba nagawa niya? Dahil tanongin ko kayo, may nagawa ba siya laban sa insurgents na issue ng Pilipinas? Laban sa mga rebelde? Alam ko, pinamerienda. Pinamerienda, pero meron ba siyang nagawa para sugpuin itong mga to? Wala, kinaibigan. Yun ang punto dito eh. If you want something to be done fast and efficient, edi sana pinagkatiwala muna natin. Di ba? Tapos, tsaka tayo magreklamo. Kunwari, after 2 years, 3 years, hindi bumababa yung mga rebeldes, especially sa pagre-recruit sa mga kabataan. O doon tayo maningil. Di ba? Kaya lang, wala pa nga, putak na kayo ng putak. Di ba? very straightforward and simple, no? So the CIF had the topic, it all came up, no? And there were a lot of discussions and debates in the House, no? And in fact, even in the Senate. So, borrowing the words of Lots of debate in Senate. Si Ontiveros lang naman nagre-reklamo doon. Walang nagde-debate ng confidential funds ni VP Sara sa Senate. Huwag mong idama yung Senate. Huwag kang magsalita para sa kanila. Diyan ka lang. Huwag kang maghari-harian doon. Hindi ka nga manalo na senador eh. Hindi, totoo lang. Mananalo to sa lugar nila. Madaling manalo kongresista sa lugar to. Mayaman to eh. Lalo na ngayon. Pero shoot ka sa banga. Totoo lang ha. Shoot ka sa banga. Pag tumakbo ka na namang senador, talo ka na naman. Sigurado yan. the Vice President that even she says that she could live without it, and she would leave it to the sound discretion of the Congress for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that it would best be realigned to the agencies and to the departments and into the areas where we have just mentioned that are a priority. Yes, thank you. So I think on the So, ayan. I think
Nabuking ko sarili ko. Sabi niya. Ay, nako. Anyway, eto lang pakita ko lang ay, hindi ko pala pwede pakita kasi may nakasulat for subscribers only. Pero pwede ko banggitin. Bala sila. Kasi may lumabas na. Actually, lumabas na sa inyong isang news to na kung sino-sino ang pumasok sa pagiging Senate. Okay? Ganito, siste. Meron kasi sa aking sumita. May nagsabi sa akin, Banat ba, hindi tatakbong Senate yan. Kasi kailangan hawakan ng administrasyon ni Marcos ang Congress. And wala nang ibang pwedeng mapapagkatiwalaan at loyal sa mga Marcos, walang iba kung hindi si Romualdez. So hindi aalis yan ng 6 na taon dyan. So tatakbo lang yan na tatakbo. Kaya posible ang pumasok dyan yung asawa. Noong una, sabi ko, parang hindi naman kilala yung asawa niya. Yung asawa niyan, party list representative, hindi naman kilala. Tapos, lumabas yung senatorial sa Pulse Asia na survey. Number 1 nga doon si Erwin Tulfo. Number 2, si Tito Soto. Number 3, 2 to 4 si Senator Bongo. Tapos si Bato. Tapos susunod si Lacson, tapos si Amy Marcos, at pang-pito, 5 to 9, sabi doon sa ranking, ay si Isko Moreno. Palakpakan naman natin. Kaya doon alam mo yung mga nagsasabi na parang baka daw nakasira kay Isko Moreno o kay Yorme yung Itbulaga. Mukhang hindi. Mukhang tama yung desisyon niya. Hindi ko naman sinasabing sinadya niya na magdesisyon para tumakbong senador. Pero kasi, yung tungak party list. Ay, di pala, tungak. Gunggong. Tingog party list. Sorry naman. So mukhang tama yung ginawa ni Yorme. Hindi man niya sinasadya, pero kasi kahit ako nung una, eto walang biro to, di ba? Noong una sinabi ko sa inyo, kinausap ko si Yorme, nakialam ako sa buhay ni Yorme. Pakialamero ko. Yorme! Hindi, sinabi ko talaga sa kanya, Yorme, mukhang bakit kayo nagdesisyon dyan? Sabi niya. Sabi ko, kontrabandido pa ako, no? Sa kanya naman, sabi niya, alam mo, kung saan tayo makakatulong at magpapasaya ng tao, dun tayo. Tsaka ito naman ang first love niya, sabi niya. Alam mo, mukhang, kasi Pulse Asia to para maging 5 to 9 ka, shoot na shoot ka sa banga. Diba? So 5, nandun si Isko Moreno, pasok. Diba? Susunod si Pia Cayetano, Manny Pacquiao. Pasok pa nga si Duterte, Paulo Pulong 8 to 14. Pumasok pa siya. Tapos susunod si Revilla, 8 to 16 si Bong Revilla. Ito si Lito Lapid, ba't pasok pa rin ito? Hindi ko nga makita ang anino nito sa Senado Hindi, eto in fairness, di ba sinabi ko naman sa inyo, at least si Bong Revilla, si Senator Bong, na artista, pero nakikita mo pa, umaattend pa ng alam mo yun, pagdinig, tapos may mga pinapasa pa hong batas, nakikita pa natin sumasali pa sa mga deliberation, sumasali pa minsan sa, may ginagawa, okay? In fairness naman do sa mama, kahit artista may ginagawa, okay? May effort nga, di ba? Kaya nga, kahit pa paano, alam mo yun, honestly, kakilala ko siya. Hindi ko sinasabi sa inyo, pero hindi ko naman kaibigan. Baka naman sabihin nyo kaibigan. Hindi, kakilala ko siya. At alam ko kasi yung ugali niya, personal, pero hindi bilang politician. Kasi kilala na ho namin, siyempre si Mocha, di ba? Nag-artista rin siya noon. So alam na namin, among sa mga artista, si Senator Bong Revilla at sa mga crew, talaga nga namang mapagbigay ito. Talaga hang napakabait na mamaho niya. No question about it. Mabait na tao, mapagbigay, matulungin sa mga kasama niya sa movie industry.
Kaya talagang, alam mo yon, until nung nagkalabuan lang, ako personally, aminado ko, nung time na nakulong siya, hindi ko hindi ko ma-connect. Sabi ko, mabait na tao to, mapagbigay na tao, simpleng approachable sa mga lahat ng artista, ha? Ang dami na may artista. Gusto niyo sabihin ko sino yung mga susungit na mga artista? Na sinungitan si Mocha? Magagalit yun. Baka mamaya sabihin nun. Bakag bago man nung ganun yun. Hindi, mabait talaga. Okay, ito si Senator. Pero nung nakita ko nung nakulong siya, sabi ko nga, bakit kaya? Until nalaman ko yung buong istorya. Nalaman ko yung buong istorya na pinag-initan pala siya ng Aquino dahil nga siya pala ang susunod supposedly ipambabato ng lakas bilang presidente. So, inoperate na siya. Parang yun nangyayari ngayon kay BP Sara Duterte. Siyempre, remember, nagkaroon ng shift ng interest ng mga Pilipino nung naging presidente si Pangulong Duterte. Dati, eto pansinin nyo to, sino ba dito yung mga matatanda na? Yung mga matatanda na dito, nung mga unang panahon, ang chismisan lang sa mundo na to, sa Pilipinas, walang iba kung hindi showbiz. Diba? Yun lang ang chismisan. Lahat ng iskandalo ng showbiz, yan lang. Pero nung pumasok si Pangulong Duterte, even if people na wala naman sa politika, biglang naging interesado na lahat sa politika. Lahat. Maraming noon, kaya nga sabi ko sa inyo, even ako, kahit yung mga artist ngayon nakilala ko, dati wala namang pakialam sa politika yan eh. Pero nung pumasok si Pangulong Duterte, doon nagbago talaga, nag-shift. Sabi nga paradigm shift ang tawag doon eh. Nag-shift ho talaga from showbiz to politics. Even the show business people, naging politiko eh. Ibig sabihin, hindi pala naging politiko, naging political. Diba? Dati hindi naman nakikisawsaw masyado mga artista. No sila diyan eh. Bakit? Delikado 'yan eh. Pag ikaw nabansagan kang noon, namumulitika, mayayari ka. Pero ngayon hindi na. Halos lahat ng mga artista ngayon namumulitika na. Pumapasok na sa usaping politika, 'di ba? Kaya ngayon nalaman natin kung ano talaga yung nangyayari. Isipin niyo na lang 'to. Okay. Bigay ko sa inyo yung senaryo ha. Kung sakasakaling si BP Sara Duterte ay Vice President na nung panahon na hindi pa uso ang politika. Isipin niyo yan ha. Ilagay niyo lang yung thinking niyo doon. Ano kaya ang magiging imahe ni BP Sara Duterte ngayon? Sigurado ko, masama din. Bakit? Kasi hindi tayo bukas sa politika, hindi natin nakikita, hindi natin napapanood. Ang nakikita lang natin, sinisiraan si BP Sara Duterte, sinisiraan. So, ang tingin natin, magnanakaw to. Kasi confidential pa, na laki-laki. Iba na ngayon, di ba? Ngayon, kita na natin yung buong nangyayari sa politika, di ba? Napapanood na natin yung mga eksplanasyon, nakikita na natin kung ano talaga at sino-sino yung mga politiko. So, mas madali na natin somehow, although may fake news pa rin, pero ngayon, mas madali na natin makita yung mga totoo sa mali. Okay? Mas nakikita na natin ngayon. Kaya nga, ito si Senator Bong Revilla, nakakatuwa dahil eventually, yung una-una, korte na nagsabi sa kanya. Korte hindi ho ako Korte. Acquitted ho siya. Ibig sabihin, talagang yung mga akusasyon sa kanya nun, moro-moro lang. Gets nyo? Kasi nga, tandaan ninyo isipin nyo na mabuti to. How ka munti ka na maging santo ang mga Aquino? Ganong katindi. Lucy Esperas, salamat po. Ganong katindi at ganon kalupit kung paano na brainwash ng Yellow Camp ang buong Pilipinas. Mantakin mo, munti ka ng gawing santo?
Yung nagpalaya sa mga rebelde? Yung nagpalakas ng mga NPA? Munti ka ng maging santo? Saka yung nakakita ng ganun. Di ba ho? Ang lupit nun. Paano nila nagawa yun? Propaganda. Dahil nga walang social media. Kahit pa paanong bumabalanse. Kaya ngayon, alam mo, i-rewind natin ha. Si Tebes, si Bantag, ngayon si VP Sara Duterte. Kung lang lahat yan nabuhay nung panahon ni Pinoy, panahon ng mga Aquino, naku po. Sigurado ako, sira sila. Ganun ko kasi sila dumurog ng kalaban sa media nun eh. Walang social media na mag-e-expose ng katarantaduhan. Bakit to? Okay? Anyway, bago tayo pumunta doon, tuloy lang muna natin yung survey. Tapos dito pa sa survey na malupit, ha? Nagtaka ko. Bakit kanyo? Kasi yung sinabi sa akin na hindi tatakbo yan si Romualdez, ang tatakbo yung asawa niya. Nung pinabasa ko ngayon ito, alam nyo ba, pang 40 to pang 50, pumasok yung asawa niya. Out of nowhere, hindi naman nababanggit. Biglang pumasok yung asawa niya. Isipin nyo yun, ha? So, totoo pala yung nagkwento sa akin na hindi papasok etong si Speaker sa Senate. Ang papasok yung asawa niya. Para malagay ka sa listahan, nako. Iba usapan yan. Kaya isipin nyo to. Marami, ha? Maraming humahanga kay Bantag. Meron nga humahanga rin kay Tebes eh. Hindi sila mapasok sa survey. 'Di ba? Isipin niyo 'yun ha. Sabihin na natin, kahit nga si Bantag na lang. Si Bantag, ang lakas niyan, panawagan na tumakbong senator. Hindi siya pumapasok. Itong walang kapangapangalan, kilala niyo yung asawa ni Romualdez? Tingok party. Tungak party list ay Tingog party list. Sorry. Biglang naandyan? Saka nakakita ng ganun. Balik tayo doon sa sinasabi ko sa inyo na paano ko si VP Sara Duterte ngayon. Ngayon siya, noon siya kilala. Wala pang social media. Malamang durog na siya. Alam nyo kung bakit? Panoorin nyo ito ha. Panoorin nyo ito. Magtataka kayo. Pasok. Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Pagkakagit lang po. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para doon si VP Sara? Dadaan lang. Kukross lang po. Wow. Kukross lang po siya. Saglit lang po. Kukross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Saglit lang po. Alright, sige. Kukross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po tatawid lang. Dali na po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara. Sino kaya itong OA na to? Si VP Sara kaya ho ang tatawid. Sabi nung pulis. Tapos magtataka ka, ito sagot nila. Babasahin nyo lahat yan. We would like to apologize for the inconvenience we have brought to the motoring public due to stopping of the traffic flow. That the said incidents stem from a confusion and lapse in judgment of our police manning the traffic during that time. It appears that our policeman overreacted when he stopped the traffic for a few minutes because of misleading information he overheard. There was misleading information na kumalat na si VP Sara ay dadaan.
At maniwala kayo sa akin, hindi naman pinapara ng ganyan eh. Kahit nga presidente, hindi pinapara ng ganyan. So, tama sila eh. May lapses sa part ng pulis. Gets nyo? Pero ang tanong, sino ang nagsabi doon sa pulis? According to Sergeant Pantaliano, mistakenly heard the word VP and she decided to clear the traffic as a sign of courtesy. Okay? So, yung Sergeant Pantalano, sinabihan daw. Ako po humingi ng paumanin sa aking maling nagawa. Patawarin niyo po ako at akala ko po talaga may dadaan na VIP sa ad ni Pem Pantali. Pero kung panoorin po natin ng video, yung uploader ang nangbanggit na pangalan ni BP Sara. Hindi yung. Sabi lang niya BP. Although sabi niya, si BP Sara, si BP Sara. Tatawid na si BP Sara. Na, di ba? Alam mo? So, si Teddy Casino ang nagpakalat nito, nag-retweet nito, pero ni-retweet niya. Pero mukhang mukhang inoperate si BP Sara dito. May pulis na nakarinig siya sa radyo, malamang. Ni radyo siya. Dadaan, may VIP darating dyan. Siguro, narinig niya, VIP, si BP yan, si BP, ganyan-ganyan, narinig niya. Pinara niya, hindi ho pinapara ng ganyan. Kahit nga presidente, hindi pinapara ng ganyan eh. Na malayo pa lang, pinadadaan, pag medyo malapit-lapit na. Kasi ito, kaya naging OA, malayo pa lang, pinatigil na. Naiinis na yung mga taong nag-aantay. Usually, hindi naman sobrang layo. Okay? Ito, I have ordered the relief of my policeman and put him under investigation to determine and evidence. So, sa madaling salita, medyo na-relieve ho itong sarhento na ito. Ang tanong, sino ang tumawag doon sa sarhento na dadaan si BP Sara? Pangalawa, bakit may isang taong nagmalakas ng loob na gaganyan? Si BP Sara, si BP Sara! Tapos bibidyo pandala? Isipin niyo yun, may video ready. Sino ba yan? Sino ba yan, boss? Sino ba yan, boss? So parang, yung tumawag, hindi ko sinasabi yung sarhento kasangkot. Hindi, Malamang yung tumawag doon sa sarhento, malamang kasangkot. Tapos, yung tumawag sa sarhento, kilala itong nagbibidyo at tinimbre na. Tanungin nyo na, sige na. Video na, tanungin nyo. Banat bay, baka naman nagpapalusot lang ang pulis. Baka naman nagpapalusot lang pulis, hindi totoo yan. Hindi ho. Bakit to? Ito ho si Tio Moreno, isa sa mga katiwalang na vlogger na alam niya ho. Kasi ito, basta hindi ko na lang sasabihin kung sino itong tao na ito. Pero ito ay may alam pagdating mo sa mga plano ng walang demolition daw kay BP Sara. Pero ang ginawang issue sa kanya, ang traffic sa Commonwealth, knowing na she is currently in Caraga region. Nasa Caraga ho. Kaya nga yung speech ni BP Sara dito, nakita ninyo? Wala ho siya sa Maynila. Isa ho ito sa mga vlogger na medyo malapit ho. Hindi ko na lang sasabihin kung kanino. So sa madaling salita, yung confidential funds sa DepEd o BP, sa putak ni Ontiveros, sa putak ni Franz Castro, tapos dito sa nangyaring pagtanggal ni Romualdez ng confidential funds at paglabas ng confidential funds ng Davao City nung 6 na taong nakaraang na 6 na taon, halatang sunod-sunod tapos lalabas yung ganito. Isipin niyo yun. Biglang labas to. Anong tawag mo dito? Hindi demolition job? Ano mo dito? Timing lang? Sunod-sunod ang timing? Nagigets siya ibig sabihin, sunod-sunod ang timing? Anak ng wewe naman, no? At saka alam nyo, wala hong kumi-question. Yung ang mga hagad na pumapara-para, hindi naki-question eh. Yung bababa pa yung tao, tatanungin, pare, sino ba yan? Sino yan? Lalapit ka pa sa pulis? What if totoo? Halimbawa lang, totoo yan.
ka. Isipin nyo totoo. Isipin nyo na lang totoong VIP yan. Ibig sabihin, it's either ang presidente dadaan o VP ang dadaan. Tandaan niyo, they are allowed by law. Allowed do sila. Kaya nga, allowed do yan. Pati Supreme Court Chief Justice, allowed do yan. Bababa ka? Tas bibidyohin mo? Oo. Sino ba yan? Lalapit ka pa? Maging threat ka. Diba? Paano niya na? Isipin niyo, kung talaga may VIP yan, posible na si presidente rin yan. Tapos lalapit ka, bibidyo mo yung pulis, abay, tarantado ka. Threat ka. Ito baka akala nung iba, ito papaliwanag ko lang sa inyo. Kasi minsan naiintindihan ko, baka akala kasi nung iba, paimportante lang. Hindi ho. Tandaan ninyo, yung mga yan, mga VIP na presidente, Senate President, allowed din ho yan, Speaker of the House. Kasi, dangerous pag nasa kalsada. Madali kang ipatumba kung nasa kalsada ka. Kaya nila pinipigilan yung traffic at makaalis, hindi dahil gusto nila. Hindi para, it's for their safety. Paano? Kaya nga nagtataka ka dito. Paano na lang? Biglang may susulpot at magbibidyo. Si BP Sara ang lakas ng loob, Brad. Alam mo nang may pautot. Alam mo nang merong hangarin. May motibo sa pagbaba niya at paglapit niya dun sa pulis. Obvious na obvious. Tapos sasabihin ng iba, walang threat. Ako, malaking katarantaduhan. Wag nga kami. Lokohin nyo na. Kung panahon ng mga Aquino to, ng mga dilaw, panahon ng dilaw noon na wala pang social media, pwede nyo maloko tao. Kaya pansinin ninyo, hindi masyadong pinick up ng media. Alam nyo kung bakit? Kasi malamang alam ng media na wala naman sa Manila si BP Sara Duterte. Di ba? Malamang. Alam nila kasi alam nila schedule nun eh. So bakit ikinalat ito? Alam nyo na. It doesn't matter if it is true or not. As long it will look like true, mukha ng totoo. Tandaan nyo kasi ganito. Kasi marami nagsasabi, Chimiki, marami salamat po. Matibay naman si BP Sara Duterte, hindi naman babagsak yan. Hindi totoo yan. Tandaan nyo, kahit anong tibay ng tao, pag binubugbog na, at isipin nyo this is katatapos lang ng first year, second year. Bugbog na si BP Sara ngayon. Second year pa lang, may third year pa, may fourth pa, may fifth pa, may sixth pa. Kahit ba sabihin nating malakas na nilalang si BP Sara Duterte, kung 6 na taon mong bubugbugin at bubugbugin, babagsak at babagsak yan. Kaya ako naniniwala ako na may plano. May plano. Diba? Kasi sigurado kung sa ganyang klaseng banat nila, hindi ko naman sinabing totaling matatalo o sisiro si BP Sara. That's not my point. Ang sinasabi ko lang, babawas at babawas yan. Yung ratings niyan, babawas ng babawas. Bakit to? Wala Mabubugbog Diba? Kahit ba ano sabihin mo lakas, kahit ikaw pa si Hercules, kung binubugbog ka ng mga taong sa paligid mo, medyo tatamaan ka, mababawasan ka. Plus, don't forget, hanggang unity ang tawag sa kanila. Nasa tingin ko mukhang hindi na. Hanggang unity pa ang tawag sa kanila, babagsak at babagsak to si BP Sara. Bababa ng bababa ang ratings nito. Kasi nadadamay siya dun sa taas problema, ang lakas nung pagbagsak nung nasa taas, 2 digits kagad, unang 1.5 year pa lang, 2 digits na ang binagsak. Ibig sabihin, more than 10 ang binagsak. Ang laki ho nun. Kaya nga ho siya, bagsak din Di ba? Kasi, dikit siya ng dikit
siguro mapaisip na rin siya in the future. Sana mapaisip na rin si BP Sara na huwag siyang dikit ng dikit doon sa isa. Mayayari talaga siya. Kaya matindi itong pangyayari na ito. Tapos, pinasukan mo pa ni Libayan. Ay, bakit naman si Libayan Banat Bay? Mamaya pag-uusapan natin si Libayan na kasi umiiyak na eh. Kawawa naman yung tao, maawa naman kayo. Masyado nyo pang ito si Melo Yap, masyadong inaano pa eh, umiiyak na nga yung tao. Kawawa naman. O ito pa, pag-usapan naman natin itong, ito lang, kasi meron na namang nagpapakalat na, ewan ko ba kung ina-adjit nila ang tao na magalit, na naman talaga sa China, pero panoorin natin to. Hindi sinadya, yan po ang giniit ng Philippine Coast Guard sa pagbangga ng isang foreign vessel sa bangka ng mga Pilipino na ikinasawi ng 3 mangingisda. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Doon. Alas 6 ngayong gabi, sama-samang dumating sa headquarters ng Philippine Coast Guard ang 11 mangingisdang nakaligtas matapos banggain ang kanilang motherboat ng isang foreign vessel malapit sa Bajo de Masinloc noong Lunes. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, hindi sinasadya ang nangyari. Accident po yan, wala namang nagkagusto. Sinigundahan naman ito ng isang survivor na si Johnny Manlolo. Mataas po siya na barko, ang naaninag ko lang po, yung kulay pula po siya, sir. Pero malabo po. Nilinaw din ng PCG na walang kinalaman ng insidente sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. 180 nautical miles mula sa Agno, Pangasinan ang pinangyarihan ng banggaan at hindi sa Bajo de Masinloc. Base sa vessel traffic movement ng PCG, ang vessel of interest ay mula sa Marshall Islands at dumaong na sa Singapore kaninang alas 2 ng hapon. Nasa Port State Control ng Singapore ang mga opisyal ng PCG para sa investigasyon sa foreign vessel. Bago pumunta sa PCG, unang humarap sa alkalde ng Subic ang 11 survivor. Ipinaliwanag ng mga mangingisda na kaya sila nakaangkla sa lugar ay dahil andun ang kanilang mga payaw at maraming isdang nahuli doon. Daanan talaga ang lugar ng mga barko at malalaking bangka. Nakailaw naman sila at umaandar pa nga ang makina ng kanilang bangka. Si Mandy nagkasugat pa sa paa. Kwento niya, nang tumaob ang bangka, natrap na siya sa loob. Pero sinikap niyang makalabas para masagip pa sana ang iba Maraming salamat, Chimmy Kim. Salamat po. niyang kasamahan. Sumisid ako na malalim, sir. Tapos, Hanggang sa nakalabas ako, paglabas ko nga, wala na, dumudugo na yun ang tenga ko kasi sobrang lalim nga eh. Tapos paglabas ko, nahanap ko yung kapitan namin. Kaming walang kain, walang tulog. Pero po, nakakuha namin yung kasama namin. Dahil sa nangyari, magsasampa ng kaso ang Subic LGU laban sa kumpanya ng crude oil tanker na Pacific Ana. Para sa kanila. And of course, syempre, para hindi na rin mangyari in the future, mag-ingat na yung mga barkong dumadaan dito sa atin. Nangako ang Subic LGU na tutulong sila para maiahon ang tumaob na bangka. So malinaw po, malinaw po na wala hong pang kinaugnayan ng China dito. Hindi pa sigurado kung sino ang, kasi it's a private ship. At alam mo, isang bagay ang maganda dito. Kasi ito kasi ang napaka-importante ho dito. Yung sinasabi yung lugar na yan, daanan ho talaga yan ng mga ship. Ang problema, siguro, hindi ko alam kung dahil nga medyo yung mga mangingisda natin, gusto na rin makahanap ng mas magandang pangingisdaan, parang hindi ho sila nakita ng isang malaking barko. So, inaalam pa kung sinong may kasalanan yan. Kaya maganda po yung panukala ni Senator Tolentino na parang busway pero na nasa dagat. Ano ibig sabihin ng busway na nasa dagat? Yung parang doon dadaan yung mga ship. Para malinaw na malinaw sa batas, etong lugar na ito, wag na yung dadaanan. Kasi daanan lang yan ng mga ship ng Pilipinas. Kaya maganda yung sinasabi niya. Pakinggan nyo itong interview niya sa DZRH. Ang ganda nung bitaw niya dito eh. Yung investigation ngayon tungkol dun sa kung ano talaga yung registry ng malaking barko, may nagsasabing registered sa ganitong bansa, may nagsasabing sa ganito, pero yung crew ay ganito. So, sa akin, hintayin ko muna yung ilalabas na official report ng Coast Guard dito, pero ito yung nagpapatunay na
yung lugar na yon ay parang talaga napakasalimuot na kahit sakop pa ng ating bansa, 85 nautical miles, papuntang Bahod Masinloc, parang very unruly na walang kaayusan at na-highlight tuloy yung talagang pangangailangan natin na magkaroon ng archipelagic sea lane. Siyang dadaan yung malalaking barko pag nasa jurisdiction ng Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang kasi ang hirap din eh. Alam mo minsan, kunwari lalo na pag nasa eroplano ka, di ba? Pag titingnan mo, katulad kahapon, tuwan-tuwa ako, nakikita ko yung, kasi di ba hindi ako masyadong nagigising sa umaga, pero pag nakita ko sa eroplano, malinaw kahapon, kita-kita mo yung dagat. Sabi ko nga, pansinin niyo ha, bakit ang eroplano meron silang sea landing na tinatawag kapag kami emergency? Bakit hindi, alam mo yun, parang, bakit hindi na lang parachute ang ilagay doon? Hindi, natanong ko yan dati. Kasi sabi ko, di ba pagka, tingnan nyo yung mga stewardess namin na nagpapaliwanag. Tapos, hipan mo. Sabi ko, bakit ano? Ang tawag dito, bakit salbabida? Ba't hindi parachute ang ibigay sa mga tao? Hindi, naisip niyo yun? Kasi nung bata ako, matanong na ako sa buhay ko. Dami kong tanong sa buhay ko noon eh. Pag sumasakay ng eroplano, bakit hindi parachute ang ibigay nyo? Kasi kung sakaling sasabog yung eroplano, di ba dapat parachute para lilipad na lang kami? Bakit sa tubig? Ano man naisip ko? Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa akin, sabi nung isa sa mga kakilala kong piloto, kasi most na dinadaanan pala ng eroplano at most na mas madami daw ang tubig kesa sa land. Nagigets na. Sabi ko, ganun ba? Kasi syempre tayo, nasa lupa tayo. Iniisip natin na mas marami ang lupa, di ba? Pero pagka titingnan mo daw yung buong Earth, mas marami ang tubig. At doon dumadaan ng eroplano. At malaki talaga ang tubig, ang karagatan. Kasi hindi naman natin nakikita yan eh. Nakikita na lang natin yan, minsan-minsan na lang. Minsan, di ba, sa eroplano, taas-taas na, hindi mo na makikita yun, di ba? Pero mas marami daw ang tubig. Kaya nga, dito, nagkakaroon na tayo ng problema ngayon dahil syempre sa kalakalan, lahat gumaganon-ganon na. Kung saan-saan na syempre, marami nang dadaan niya. Kaya maganda yung panukala ni Senator Tolentino na magkaroon na ng sea lane. Tayo. Ibig sabihin nun, nagde-declare tayo na itong part na to, amin lang itong dadaanan ng aming mga barko. Huwag kayong dadaan dito kasi para hindi magulo. Parang kaayusan. Kaya nga alam mo, napakaganda ng may mga ganito tayong senador na makakapag sa atin, hindi lang yung basta atapang-atao, hindi atras. Di ba? Kasi minsan, okay din naman na may mga senador na ganon. Yung atapang-atao, pero minsan kailangan mo rin na atalino-atao. Si Senator Tolentino, yung atalino-atao, abogado, alam niya talaga na etong lugar na ito, medyo magulo dito, yung mga, parang walang traffic na, dati kasi siguro, nung unang panahon, bibihira lang ang barko. Hindi sabihin, hindi naman ganun kadami dumadang barko, na siguro, dahil yung iba pa, lang, di ganun. Sa dagat, di ganun no? Hindi, ngayon kasi, talaga sobrang dami na, kaya kailangan ng ayusin. Di ba? Kaya, buti na lang talaga at may Senator Tolentino tayo na maayos sana itong sea lane na sinasabi niya. Sana maayos ito. Ito. Hey, nako. Ito, pag-usapan lang natin. Walang katapusan! Walang katapusang kamikaze at ang gobernador ng Sorsogon. Hindi, alam niyo kung bakit. Eto kasi, may nag-share yung YouTube na video ko. Nagtitrend, nagulat niya ako, hindi ko alam. May nagsabi lang sa akin. Sabi sa akin, "Uy, Banat Bay, nagtitrending yung video mo sa kamikaze." Ha? Ang daming nagalit, pero ang dami ring tuwan-tuwa. Kasi ang dami nag-share from the music industry. At mga na-encounter ni Gob. Sabi ko sa iyo, Gob lalabas ang baho at baho.
Tandaan ninyo, mga politiko, ha? Mga politiko, pag ang tae, ipsupot mo man yan, ha? As in, itago mo, ilagay mo sa ilalim ng kama mo, akala mo matatago mo yan. Mangangamoy at mangangamoy ang tae. Okay? Kaya ito, pakita ko sa inyo. May nag-share ng video ko at ito yung kanyang status. Panoorin, basahin natin. Maraming salamat, Governor Edwin Hamor, sa pagtataas ng dignidad ng ating mga kababayan sa probinsya ng Sorsogon. Makatanong lang po, mahal na gobernador, yung po bang ginawa nyo sa ibang mga programa nyo na kung di ako nagkakamali sa mga pasalingaya, mukhang may alam to, pasalingaya nyo na gaya ng pagpapaakyat ng isang teacher sa stage para tanungin nyo kung kulay pula ang panty. Sabi nitong si Marilu Escudero, nakita daw niya na pinakyat ng isang itong si gobernador, yung isang babae na teacher, guro, at tinanong anong kulay ng panty mo. Hindi ako nagsabi, si Marilu Escudero. Kung nakailan kayo mag-asawa sa gabi kapalit ng 1 o 2,000, sabihin nagbigay ng 1 o 2,000 yung gobernador at tinanong kung nakailan ba sila nung asawa niya. At kung sino ang dituli umakyat sa stage kapalit ng 20 million. Ganito pala si gobernador. Hindi po ako nagsabi, si Marilu Escudero, nasa Facebook po yan. Sabi, naalala mo, ito pa, hindi, ibali yun. Pero pa pala, at kung ano-ano pa, kasama din po ba yon sa pagtataas nyo ng dignidad naming mga taga-Sorsogon, lalo na po sa aming mga kababaihan? Una, tinanong ang kulay ng panty ng guro. Kasama ba sa dignidad ng isang mga taga-Sorsogon yun? Mga taga-Sorsogon, sagot! Lagi nyo akong minabas hindi nyo pala alam ginagawa ng gobernador nyo. Tapos, ano pa? Ano pa yung pangalawa? Tinanong doon sa mag-asawa kung nakailan na daw ba sila sa gabi na yon. Eto pa. Yung dituli, umakyat daw, bibigyan ng 20 million. Dignidad daw ng Sorsogon ang iniisip ng gobernador, sa lagay na yan. Kaya nga ang tanong niya dito, kasama din po ba yan sa pagtaas nyo ng dignidad namin mga taga-Sorsogon, lalo na sa mga aming mga kababaihan? Eto pa, personal experience ni Marilu Escudero. Naalala mo nung dinuro-duro mo ako sa loob ng auditorium sa harap ng halos buong barangay ng Kasiguran habang nagse-celebrate ng pesta at sabi mo, bakit ako nandoon sa loob at dapat gumastos din ako? Eto, personal experience, hindi ho to hearsay. Dinuro-duro din pala siya ni gobernador. So, itong gobernador na ito, di umano, according to Marilu Escudero, merong ugaling ng babastos, ng mamahiya. According to Marilu Escudero, na taga doon mismo. Dahil siya mismo dinuro. At sabi niya yan dito, di mo lang dinurog ang dignidad ko, kundi tinapakan mo pa sa di ko alam na dahilan. Para napagtripan lang siya. Sinabihan siya na kailangan siyang gumastos. Ngayon, wala namang alam ang buong probinsya ng Sorsogon kung ano nangyari at di napicturan yung grupo, yung kamikasi yun, sa magagandang bulaklak dyan. Napunta sa pagtaas ng dignidad. Tama. Alam mo, ngayon ko lang naisip yun. Anong kinaugnayan ng pagpapapicture di kamikasi doon sa bulaklak para sa dignidad ng mga taga-Sorsogon? Tinatanong niya,
Kaya nga napaisip din ako, oo nga no, paano naging dignidad, pagtaas ng dignidad yun? Yung hindi ipaglaban niya yung mga taga-Sorsogon. Dahil hindi nagpa-picture si Kamikasi. Anak ng dignidad yan. Sabi nga dito, paano napasok ang dignidad sa di pagpapapicture? O baka naman ngayon lang may nagkaroon ng lakas ng loob na may tumanggi sa'yo. Oh. So yung organizer na nagsabing nakahanap din ng katapat ang Kamikasi, ibabalik ko ngayon sa iya, organizer, nakahanap din ng katapat yung pinaghuhut-hutan nyo ng pera. Nakala ninyo madadaan nyo lagi sa pera. Eh, hindi nyo nadaan sa pera eh. Di ba sabi nyo pa nga, hihingi ka, tinanong nyo kung magkano i-charge kung magpapapicture at luluhod pa kayo. Eh, hindi pumayag pa din. Di ba? Ibig lamang sabihin po noon, hindi nyo nadaan sa pera ang Kamikasi. Oh, di ba? Oh, sabi dito, o baka naman ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na may tumanggi sa'yo. O patay. Nagtatanong lang po, sayang, napakaganda ng probinsya ng Sorsogon. Sana isabay mo rin binago sa kagandahan ng Sorsogon ang ugali mo, mahal na gobernador. Sabay share nung video ko. Ako nagulat eh. Sabay share nung video ko. Eh doon, pambira, galit na galit si Banat Bay. Doon nagduduro ng ganyan. Nanginginig. Alam mo, gobernador, makinig ka. Bukas ang aking himpilan. Himpilan? Bukas ang aking live views. Ha? Live views. Ang aking live channel, ang Banat Bay channel para sa iyong panig. Ha? Kung ito'y hindi totoo, komprentahin mo to si Marilu Escudero. Kaya lang na-experience niya ang panduduro mo. Pangalawa, gobernor, ha? Baka naman pwedeng pakibasa ho yung pinost ko sa Facebook. Ano ba yung pinost ko sa Facebook? Ito po yung napaka-importante ho ito para malaman ng taong bayan. Yung pinost ko ito eh. Sandali ito. Yung, wait. Asan na yun? Ito. Ang daming palang video. Ayan. Sa section 4 ng Norms of Conduct of Public Official and Employees, letter E. Responsive to the public. Public officials and employees shall extend prompt, courteous, and adequate service to the public. Courteous. Ano ibig sabihin ng courteous? Courteous. Yung pamamahiya mo ba, courteous yun? Ha? Yung totoo. Diba? Yun ba ay... Tapos sa letter B naman, professionalism. Professional ba kayo sa ganun? Kaya nga sinasabi ko nga sa kanya, kay Gob, kung talagang may kontrata at yung organizer na daldal dyan, na may kontrata, ilabas nyo yung kontrata. Tapos sampahan niya nung kaso ang Kamikasi kung talagang may kontrata kayo at hindi nila sinunod. Yun ang best way. That's the masasabi natin, yun ang professional way of dealing things. You keep quiet, you shut your effing mouth, tapos magdemanda na lang kayo doon sa hindi sumunod sa kontrata ninyo. That's the best and most professional way of doing it. Hindi yung papahiya nyo sa stage, hindi yung ihahatid nyo sa airport, hindi nyo napatutulugin sa hotel. That is something na uncalled for, lalong-lalo na sa isang public servant, public official. Hindi ako nagsabi nun. Batas natin. Courteous. Ha? Hindi lang sana lang Okay, ito. Sunod. Sabi ko sa inyo, marami tayong discuss ngayon wait lang. Malapit na. Isa pa, ito.
kay Tulfo. Kasi itong si Attorney Ual, hindi pala attorney. Vlogger pala. Vlogger Libayan. Ito. Kita nyo yan, no? Dito mo malalaman talaga na si Libayan ay potsu. Ano yung potsu? Bahala kayo. Kayo na lang magbigay ng meaning ng potsu. Ha? Bakit ito potsu? Kasi tingnan nyo. Okay? Ang lakas niya makalait, makabash kay Tulfo. Di ba? Ang lakas niya makabash. Pati nga yung asawa, dinadamay, kung ano-anong dinadamay sa asawa, ganyan-ganyan. Di ba? May mapa PDF pa siya. Di ba? Tapos, nung siya ang inalaska, di umano. Umiyak. Panoorin nyo yan. Mula dito sa baba, hanggang dito, hanggang dyan, 5 topic niya. Wala siya sinabi. Kung hindi, siya daw ay winish lang ni, ng hindi maganda. Hindi Tulfo. Okay? Tapos kahit nga dito sa isang clickbait, tingnan nyo pansinin nyo yung mga video niya nag 38,000. Ito yung una niya nilabas, yung 38,000. Hindi kumagat. So kailangan niya kaming gamitin. Binalita niya kami. Kinlickbait niya kayo. Ganon. Actually, hindi pala kayo. Hindi naman kayo nanonood. Yung mga tanga niyang kabobo. Yung mga kabobo niya, inilagay yung pangalan namin para manood sa kanya. Ayan Kita nyo sa topic niyang yan. O di ba dapat mas madami pa itong isa. Kasi ito tungkol sa kay Tulfo na siya'y binalaan. 38,000. Nung nilagay yung pangalan namin, 52,000. Pero wala naman siyang diniscuss. Binanggit lang niya. Itademanda daw kami ni Remulla. Tapos, wala na. Tapos na. Ganon lang ginawa niya. Hindi niya pinaliwanag kung ano yung demanda. Wala. Buti pa si Attorney Claire. Kasi alam niyo kung bakit? Kinlickbait niya lang yung pangalan namin. Tapos, balik na naman siya doon. Isipin niyo ito una lumabas yung 38. Mababa. Nilagay niya kami para tumaas yung views niya. Tapos, balik na naman siya dito, doon sa hirit ni Tulfo. Wala na pumipick up. Kaya nga tingnan mo ito title niya, Evidence sa comment section ng Raffy Tulfo sa The Wish. Wag na natin banggitin nyo kasi minsan pag ng AI na YouTube na nalilimited tayo So, ang ebidensya niya na siya daw ay dini-wish ni Tulfo ay yung comment section. Ulitin natin. Naririnig nyo ba yung sinabi? Ang ebidensya niya na siya ay dini-wish ng Raffy Tulfo ay according doon sa mga nagko-comment sa Raffy Tulfo in action. Nagigets ninyo? Yun ang ebidensya niya. Iyak siya ng iyak dyan. 5 video iniiyakan niya. Sabi ko nga ang potso naman nito sobra. Ang bully-bully mo kay Raffy Tulfo. Lahat inaaway mo mga senador at tapang-tapangan ka. Bigla ka lang ganyan, halos maiyak ka na. Hindi. Eto, baka akala ninyo OA ako Panoorin niyo lahat yung video na yan. Sige, pagtsagaan nyo, bigyan ko kayo ng by Jessic, tsaka Ponstan, tsaka RR Coxia. Para hindi sumakit ang ulo nyo. Pero dyan sa 5 video na yan, umiiyak siya dyan. Parang hindi mo na mapintay mukha. Awang-awa na nga ako Sabi ko, pambihiran to. Ang lakas mo maka-insulto. Ang lakas mo makabanat. Pati tatay ko, dadamay mo. Nung nakantil ka lang ng ganun, kulang na lang lumabas yung luha mo sa ilong. Di ba yung mga umiiyak na pati ilong lumuluha? Ganun, parang siyang nawindang. Alam niyo sa sobrang para siyang nawindang, walang biro kahit ako naawa Sabi ko, kawawa naman tong tao na ito. Kawawa. Tapos, nung pinanood ko, panoorin nyo to
Sabihin nyo sa akin kung merong bang talagang diwish na ginawa si Tulfo. Bobo lang ang magsasabing meron. YouTube, mga audiobook, parang libro pero nagsasalita lang siya kaya madali. Oh, so pinopromote ni attorney ang kanyang ni EJ. Okay, sorry, di pala attorney. Fiscal EJ, pinopromote na Fiscal EJ. Ito yung ano, hindi to si Fiscal EJ, si attorney ito eh. Pinopromote niya yung audiobook ni Fiscal EJ. Okay? Ito ang sagot ni Tulfo. Panoorin nyo. Si Atty. Villamor, pinopromote niya yung audiobook ni Fiscal EJ. Okay? Ito sagot ngayon ni Senator Raffy. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Oh, may iyak na naman dito. Una-una, first, wala siyang binabanggit na pangalan. Okay? Although, it may be identifiable, but wala siyang binabanggit na pangalan. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na, Sen. Hindi, mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Oh, ayun ha. So parang sinasabi niya, ako na lang magpapaliwanag. Habang nagagalit daw, as in pikon na itong isang vlogger, parang naging sintu-sintu na. Kaya tuwan-tuwa daw si Senator Raffy kasi hindi siya, ang paliwanag naman ng isang abogado, hindi daw dapat pinagtatawanan ni Senator Raffy ang sintu-sinto. Hindi yun ang pinagtatawanan niya, yung sintu-sinto na talagang merong mental problem. Hindi yun ang pinagtatawanan niya. Madam Attorney Claire. I don't think yun ang pinagtatawanan niya. Ang pinagtatawanan niya, Attorney Claire, ay yung pong tao na specific na nanggagalaiti sa kanya. Hindi yung entire people na sintu-sinto. Hindi niya pinagtatawanan yung sakit na sintu-sinto o yung may problema sa pag-iisip. Ang sinasabi ni Senator Raffy dito, yung partikular na tao na galit sa kanya at halos bumubula ang bibig pag binabanatan siya at yun daw parang may tama na. Yun ang pinagtatawanan ni Senator Raffy Tulfo. Ito yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Oh. Dito ang linaw. Kasi interpretasyon ng iba, itataob. Hindi. Biglang tumaob na lang. Okay? Hindi sinabing itataob. Kasi may binanggit din ni Atty. Claire to, sabi niya na medyo yung word na taob daw sa street language is parang itataob. O alam niyo na, ira-riding in tandem. Parang ganon. Pero dito, ipinaliwanag, hindi lang tama yung paggamit ng salita ni Tulfo na taob. Diba? Pinaliwanag niya naman yung bigla na lang tataob, ibig sabihin, bakit? Eto. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. Dahil sa sobrang sama ng loob. Hindi dahil sa itataob siya. Malinaw? Naku po, nilag tayo.